Good morning, church! Ayan, sige, tayo po tayong lahat. Tingin ka nga sa katabi mo, ngitian mo, at sabihin mo, buti na lang ng toothbrush ka. Dahil kakanta ulit tayo. Alam nyo ba, na whether pumasok ka dito ng nakangiti, nakabusangot, baka katabi mo, ay hindi. Baka alam nyo, pumasok ka dito ng may questions, may doubts, or napilitan lang. Yung, alam mo yung parang, ano ba, alam mo ba na walang pake doon si Lord? Tanungin niyo ako saan siya may pake. Sa encounter niya sa'yo. Kasi kahit aling ka pa doon, one thing is for sure, i-encounter ka ni Lord today. So if you have questions, if you have doubts, meron kang prayer, right now is the right time para iangat mo lahat yung kay Lord. Sino ready dito na i-encounter ni Lord? Come on, can we clap our hands? One thing about God, we can count on Him. Mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Let's sing. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not with this world. You are the light that's beautiful, and I want more. I want soul that's yours. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. 'Cause my faith is on solid rock. I'm counting on God. I'm counting on. 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 I'm counting on God. Let's sing. I'm in a fight. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not with this world. You are the light that's beautiful. I want more. I want all that's yours. Let's enjoy. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. 'Cause my faith is on solid rock. I'm counting on God. I'm counting on. I'm counting on God. I'm counting on. Come on, say I'm counting. I'm counting on. I'm counting on God. I'm counting on. I'm counting on God. Alam niyo ba ang meaning ng kantang to? It means na pwede mong pagkatiwalaan ng Panginoon. Pwede mong pagkatiwalaan ng Diyos. Kung ang tao na-disappoint ka, si Lord hindi. Hindi ka niya bibiguin. At yun yung declaration natin today as we sing this. And the miracle of Christ in me is a mystery that sets me free. I'm nothing like I used to be. Just open up your eyes, you'll see. And the miracle of Christ in me is a mystery that sets me free. I'm nothing like I used to be. Just open up your eyes, you'll see. See joy, joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for the day. I never have to worry what tomorrow will bring. 'Cause my faith is on solid rock. I'm counting on God. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. 'Cause my faith is on solid rock. I'm counting on. Let's say I'm counting. I'm counting on. I'm counting on God. 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 Pwede ko bang makita lahat ng kamay natin? Sige po, itaas natin. Okay? Sara nyo nga po. Sara.
Sige po, pakisara. Alam niyo po ba, kapag ka may mga hinahawakan kang mga bagay na hindi galing kay Lord, ganyan yung itsura ng kamay mo. Ang hirap tanggapin ng mga blessings at pagmamahal ni Lord kapag meron kang ibang mga bagay na hawak na ayaw mong i-let go. That's why ngayon, gagawin natin, bubuksan natin, at itatapon. Sige, gayahin natin yung gesture ng dancers like this. Ihagis nyo. Lagyan natin ng kanta. I'm trading my sorrow. Sige, ihagis mo. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Minsan pa, lahat ng may sakit, I'm trading my sickness. At nang nakakaranas ng pain, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa, yung may conviction, say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy's gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Isa pa, lahat ng naniniwala, let's say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. One more time, let's declare, I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy's gonna be my strength. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy's gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. For the last time, let's say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Come on, can we clap our hands for Jesus? Thank you, Lord, because you are trustworthy. You are a God that cares for us.
And to you, Lord God, we can surrender all our sorrows, all our pains, all our shame, and all our guilt, Lord God. Truly, you are the only treasure na kakailanganin namin sa buhay. You know what? I'm speaking to two types of people in here. Meron dito, you think ang dami mong na-achieve, ang dami mong naabot, and you think it's enough in order to have a good life. And the other type of person is baka ikaw, na you think ang daming wala sa'yo, ang daming wala sa buhay mo. Somehow, kahit ginawa mo yung best mo, it's still lacking. But the similarity sa inyong dalawa is that the best place that you can be in is at the feet of Jesus. Whether marami kang na-achieve or whether maraming bagay na wala sa'yo, ang pinakamaganda na lugar kung saan ka pwedeng manatili ay ang sa paanan ni Jesus. When you have Jesus, you have everything. When you serve Jesus, you did everything. Buo ka, kompleto ka. So right now, let our prayer be, Lord, I am here. I am surrendering my crown. I surrender my pride. Surrender ko yung diskarte ko in order to have you. And Lord, I may not have many things. Wala lang akong ibang bagay, Lord God. Ikaw lang ang kayamanan ko. So nandito ako sa harapan mo, Panginoon. And I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to know.
Kung naabot namin ang presensya mo, then naabot na namin ng lahat ng pwedeng abutin. Kung nagawa namin ang kalooban mo, then nagawa na namin lahat ng pwedeng gawin. Kung narinig namin ang boses mo, then narinig na namin ang lahat ng pwedeng pakinggan. You are our one thing, Lord. In the highest place our riches at your feet. Then I've done it all. And the best thing that I've seen is your glory. Then I've seen it all. Your love has changed my life. Forever satisfied. You are my everything. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my if the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your presence forever satisfied. God, you are my if one thing, if one word is the only thing you speak, then I put it all. If I feel your heart and never see your head, I still love it all. No treasure of this life, forever satisfied. God, you are my everything. God, you are my everything. Oh God, you are what a God, what a God. 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 If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. It's the best thing that I've seen is your glory. Then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my everything. If one word is the only thing you speak, then I've heard it all. If I feel your heart and never see your hands, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy. God, you are my everything. Oh God, you are my everything. Oh God, you are my everything. You Salamat, Panginoon, for once again reassuring us that as long as we have you, we have everything we need, Lord God. Hindi na kami para maghanap ng ibang bagay pa sa mundo. You alone are enough. We thank you and we worship you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and amen.
Sige po, let's appreciate the praise and worship team for that very anointing and powerful worship. Praise God. So yun, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Piolo. Ay, joke lang. Mali. Si Kuya RJ from Life Giver Binyan Satellite. So, sino dito nakaka-relate? Alam niyo po, yung pakiramdam na parang hinahabol mo yung pera. Yung di mo pa natatanggap yung sweldo mo pero parang ubos na agad. Amen. At madalas, kulang pa. Right? Ganito rin po yung kinalakhan ko. Yung isang kahig, isang tuka. At ang mga gamit ko noon, puro pinaglumaan lang din naman ng tito ko. Kaya naman ang mindset ko noon, hindi pwedeng ganito pa rin pag nagkapamilya na ako. Kailangan kong kumita ng maraming pera para hindi manatili sa ganitong kalagayan. Kaya naman bago ako nagkapamilya, pumasok muna ako sa iba't ibang trabaho. Nagtrabaho ako as service crew, warehouseman, liaison officer, billing and payroll officer, to corporate world. Bago ako mag-asawa. So nagumpisa ako bilang loans officer, naging team leader, to senior team lead, and eventually naging escalations manager bago ako mag-resign after 5 years sa corporate para pasukin naman yung pagnenegosyo. Naging car agent po ako at car dealer ng mga second-hand na sasakyan. Malinis po yan. Check po yan ng HPG. Yan. So wala pong ano yan. Sa business na to, kumita ng triple sa kinikita ko sa corporate world. Nang walang stress, papetiks-petiks lang. Diba? Dahil malaki ang kinikita ko, syempre, hindi ko lahat binibigay yun sa asawa ko. Syempre, di ba? Ano siya, siniswerte? Joke lang. Syempre, joke lang. Hindi po mawawala noon yung, alam mo yun, meron akong sinusubi talaga. Kasi, syempre, pag kailangan ko ng pang-surprise sa mga asawa natin, kailangan din nating mag-surprise. Tama? So, dito ako nagsimulang mabulag sa pera. Naging goal ko na po, puro about sa pagpaparami ng pera. Dahil hindi ko to naranasan noon, dito ako natuto ibigay yung luho ng sarili ko. Makapagbigay ng sobra para sa pamilya ko, makapag-travel kapag gusto ng family ko at hindi nahirap sa akin magbigay ng tulong sa iba. Then one day, the Lord removed all my sources of income. Nag-close po lahat ng business na naumpisahan naming mag-asawa. Our 200% income went down to just 40%. The worst part is, mas malaki pa po yung binabayaran namin kaysa sa kinikita namin. Even the last business po, yung La Grace po na yan, alam ko po, inaasahan ko magiging daluyan ng blessing sa iba, nag-close din po yan. And as a provider and as a padre de pamilya, masakit yon. There were times po na umiyak ako sa asawa ko. Gabi-gabi po yan kasi feeling ko wala na akong kwenta. Bakit? Kasi di na po ako makapag-provide financial. Madalas po ako nag-self-pity. Sinasabi ko lagi na wala na akong kwentang provider kasi wala na akong source of income eh. I depended on money as my security. Sa season na to, unti-unti pong nagpakilala sa akin si Lord as my provider. Unti-unti ko po siyang hinanap sa buhay ko at unti-unti niya po ang binago, lalo na yung mindset ko pagdating sa pera. Sa ngayon po, wala pa po rin po akong trabaho as the main provider. Yes, may savings po kami, pero bilang haligi ng tahanan, alam kong responsibilidad ko ang mag-provide para sa family ko. At naniniwala ako na God will give me what is best for my family according to His will. And as I look back, sobrang grateful ako kay Lord sa lahat ng mga pinagdaanan kong hirap sa buhay. Dahil ngayon, nakita ko na kung paano niya hinulma at patuloy na hinuhulma, hindi lang maging provider ng pera, kundi maging provider ng faith sa aming tahanan. Diba? Hindi lang para sa mga material na bagay, kundi maging maging ma-secure din yung faith ng aking family, hindi lang magdating sa pera. The Lord completely changed my mindset about money. Before, kinikwenta pa namin mag-asawa yung ibibigay namin sa Lord. Ngayon, mas naiintindihan na namin ang tunay na value ng pagbabalik sa pera. So last year po, kung matatandaan po ninyo, nakapag-share po ako na kami sa mga magulang at kapatid namin sa probinsya. Tama, nakita niyo po yan. Yan po yun. Hanggang ngayon po, niluluhod po namin ng panalangin at naniniwala kaming makakasama namin yung mga magulang namin sa pag-serve kay Lord. And last January lang po, with so much joy in our hearts, we were able to give our first ever first fruit
for the Lord. Higit sa lahat, kasama ko po ang family ko sa pag-serve kay Lord. Si Mrs. po sa media. Ayan, pa-next slide naman po para makita yung Mrs. ko. I'm so proud. Wala. Sayang. At ito po yung pumupuno sa puso ko, yung malid namin ang anak namin sa faith kay Lord. Habang bata pa siya. Natututo na siyang mag-worship kay Lord at mag-notes. Dahil ang life giver binyan ay note takers. Amen. So ako po ay parte ng music ministry, iConnect Ministry, and isa rin po ako sa mga champ coaches. Ayan po. So 2 weeks ago lang po, we graduated from life group class, and by God's grace, I became the most outstanding and valedictorian in our class. At ang aking asawa naman po ang naging best preacher. Just last week po, nakaka-bless po na mapabilang sa mga missionaries na pumuntang Taiwan. Para sa mission, doon sa isang linggo, who would have thought po na isa po ako sa mag-i-speak at mag-share ng testimony about life of generosity. Take note po, English pure. Grabe, no? Hindi ako makaiyak kasi English. Kung Tagalog yun, nagulgul yun eh. Diba? Alam niyo po, dati akala ko kapag inuuna ko ang pera, magiging maayos ang lahat. Akala ko kapag napalaki ko yung income ko, magiging secured na ang family ko. Pero mali pala yung order ko. Sabi nga po sa Matthew 6:33 SV version, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Ibig sabihin, unahin muna natin ang Diyos, unahin muna natin ang Kanyang kaharian, unahin natin ang Kanyang kalooban, at yung all these things na sinasabi diyan, yan yung pangangailangan natin. Yan yung pagkain, yan yung provision, yan yung security na hinahanap natin. Hindi sinabing habulin mo muna ang pera, tapos saka mo isingit si Lord. Ang sabi, unahin mo si Lord, siya na bahala sa all these things. At ito po ang naturunan ko sa buhay ko. Nung pera ang inuuna ko, wala pong peace sa buhay ko. Laging may kulang. Nung si Lord ang inuna ko, bumalik ang peace sa puso ko dahil alam kong inuuna ko yung tunay na provider ng buhay ko. Sige po, meron pong envelope sa upuan nyo. Ayan, kung ready na po kayo, mananalangin po tayo. Sige po, itaas po natin. Heavenly Father, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa buhay na iyong pinagkaloob, sa aming pamilya at mga kaibigan, at sa araw-araw na biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin. Alam namin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Alisin mo po ang pagkamakasarili at takot sa aming mga puso. Palitan mo po ito ng pananampalataya at tiwala na habang kami ay nagbibigay, lalo mo kaming pinupuno ng iyong biyaya. Paalala mo sa amin ang tunay na kayamanan na hindi nasusukat sa dami ng aming pag-aari, kundi sa dami ng aming naibibigay at naipapamahagi. We love you, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So yung sa online po, meron po tayong AUB and GCash account na naka-flash po sa inyong mga screen, even sa mga online po. Ayan, and to introduce po yung ating preacher, ayan po, kagaya ko po, fresh na fresh din po, galing sa Taiwan. Ayan, so Taiwanese na ba? Hindi, joke lang. From Life Giver, Muntinlupa Satellite po, very anointed, very passionate, young and handsome, young and handsome Pastor Mark Brian Bombay. Wala yung kaninang umaga, nadagdagan. Amen. Good morning, Life Giver Binyan. Amen. Grabe po, we are so blessed. Amen. Dahil pinuno po ulit ng Lord ang second service. Amen. Are you excited? Amen. Before anything else, pwede po ba palakpakan muna natin ang ating worship team? Malakas na palakpak po para sa ating worship team. Thank you for serving and leading us into God's presence this morning. Alright, totoo pong napakasarap sa pakiramdam na sama-sama po tayong umaawit, sama-samang sumasayaw, no, para po sa ating Panginoon. Amen? Amen. And let us also appreciate Piolo. Piolo. RJ, okay? Sige, palakpakan po natin si RJ. Amen. No, sa kanyang testimony about giving back faithfully sa ating Panginoon. Thank you for serving. Alright, it reminds us that giving is not just about the money but the heart that is faithful, no, sa pagbabalik sa ating Panginoon. Amen. Hopefully, no, marami pong na-inspired, okay, maraming natutunan sa kanya pong testimony.
Amen? So, kaya tayo po ay wag po tayo mapapagod na magbalik para sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, can we pray? Let us close our eyes. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Heavenly Father, once again, we honor you, we glorify your name. Tinataas po namin ang pangalan mo sa araw na ito. Lord, maraming salamat minsan pa sa pagkakataon na meron kami, O God, para sama-sama makapakinig ng salita mo. We pray, O God, that your word is powerful enough to transform every lives, Lord God, na mga kasama po namin, mga kapatid po namin sa pananampalataya, kasama po namin physically, even sa online, Panginoon. Lord, we are expecting of your great move in this place. Presensya mo po, Panginoon, ang panalangin namin. We also pray, Lord, for knowledge and wisdom na galing lamang po sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon. Magsalita ka po sa pamamagitan ng word mo ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Misa pa, palakpakan po natin si Lord. Alright. So this morning, as we start, okay lang ba tignan mo yung katabi mo? Kanan, kaliwa, alright? So, ano ang una mong naramdaman? Kinabahan ka ba? Alright, yung iba daw, kinabahan. Diba, yung iba, natakot. Natakot ba yung ba? Meron ba mga natakot nung tinignan nyo yung katabi niya? Okay. Then, syempre, minsan, no, tayo po, kapag tumitingin po tayo sa kapwa natin, maybe, iba-iba po yung tumatakbo sa isipan natin, tama? Pero minsan po ba, nasubukan nyo na kapag tinignan nyo yung katabi nyo, or sige nga, tingnan nyo po yung nasa kanan muna. Ayan, kanan. Tapos tingnan nyo po yung nasa kaliwa. Minsan po ba naisip nyo, listen po church, okay na po tayo? Alright. So, minsan po ba, natanong nyo sa sarili nyo na, paano ko kaya ito mapaglilingkuran? Natanong nyo po ba yan sa sarili nyo? Amen? And do you believe that in our time today, most of the people, marami po mga tao, dinedefine or ang description po nila ng mga taong malakas or matapang ay kapag yung mga taong malalakas ang boses, kapag may title, kapag maraming followers at palaging kapag nasa stage. Naniniwala po kayo doon o ako lang po? Amen? Diba, marami po kasi mga tao na sinasabi nila, hindi, malakas yan, matapang yan. Bakit? Kasi ang lakas ng boses. Tama? Matapang yan, malakas yan. Bakit? Kasi may title eh. Tama po ba? Pwede po ba ako maging honest sa inyo ngayong umaga? Amen? Alam nyo po, sa kaharian po ng Panginoon, ang malakas ay yung mga taong consistent. Sila po yung mga taong tuloy-tuloy, sila po yung mga taong napapagod, nahihirapan pero nananatiling tapat. Amen? Sila po yung mga totoong matatapang at malakas. Amen? Yung mga taong nagtatama, hindi para mamahiya ng iba, kundi para itama yung mali ng iba. Amen? Yung mga taong nagbibuild ng tao, hindi ng sarili nilang mga pangalan. Amen? Sabi nga po ni Martin Luther King Jr., everybody can be great because everybody can serve. Tingnan mo nga yung katabi mo, pwede yung maging servant, pwede yung maging serve, pwede yung mag-serve. Tama, gusto po natin maging great, pero kung gusto mo maging great, kailangan maintindihan mo din na pwede kang maglingkod. Amen? Meaning po, if a person want to be great, yes, he or she can do it by, paano po? Serving. Amen. Sabi nga po sa nabasa ko, true greatness is not being seen. It's about being sent. Amen. Pwedeng marami kang ginagawa, pero ang tanong, willing ka ba na maipadala? Amen. Amen po ba? Amen. So, importante po na naintindihan natin na okay lang naman na marami akong ginagawa, na nakikita nila na tinatrabaho ko yung mga dapat kong gawin, pero dapat mostly, you are ready din para ma-send ka naman sa iba para magamit ng Panginoon para maglingkod. Amen po ba? Amen? So kaya ang title po ng topic natin this morning is The Power of True Servanthood. The Life of Priscilla and Aquila. Amen? So para mas makilala po natin itong mag-asawang ito, very short background lang po para sa kanila. Priscilla and Aquila po were a first century Jewish Christian. Sila po ay married couple and a prominent ministry team. So in the early church. Okay? Sila din po ay mga tent makers. So sila po ay umalis sa Roma around 49 and 50 AD dahil nag-utos po noon ang emperor ng Roma na si Claudius na paalisin lahat ng Hudyo. So mababasa po natin yan in Acts 18:2.
So at dahil po sa nangyaring paglipat ng mag-asawa, sila po ay nakarating sa lugar ng Corinth. Saan lugar po? Corinth. Okay. At doon po, pagpunta nila ng Corinth, nakilala po nila si Paul. At dahil po dito, naging way po ito para maging partner po sila ni Apostol Pablo sa pagkalat ng gospel sa buong Korinto. Sa madaling salita, hindi po sila tumigil sa pagtulong sa mga ministry. So nagbukas din po sila ng kanilang bahay para makapagturo at makapag-mentor naman sa iba. So hindi nila napansin dahil sa buo at simpleng paglilingkod nila ay nagkaroon ito ng malaking impact sa buhay ng maraming tao. Amen? So now, ang tanong, paano ba na ipapakita ang power, kapangyarihan ng totoong servanthood? Amen? So paano ba na ipamalas na mag-asawang ito ang totoong power ng servanthood? Sige, hindi ko na po patatagalan. Number 1, servanthood start with faithfulness. Sabi mo nga, faithfulness. Acts 18 verses 1 to 3, sabi po dito, after this Paul left Athens and went to Corinth. Alam niyo po ba kung bakit umalis po si Paul sa Corinth? Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po sa kanila, sa Athens po. Okay lang po yan, mamaya balikan niyo po, baka magets niyo po. Alright, next po, verse 2, then there he met a Jew named Aquila, a native from Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had ordered all Jews to leave Rome, Paul went to see them. Verse 3, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. So sa madaling salita, si Priscilla at si Aquila po ay kagaya ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sila po ay mga ordinaryong tao. Okay? Hindi sila pastor, hindi sila apostles, hindi sila missionaries na may title. Sila lang naman ay mga taong tapat sa pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Gusto ko pong malaman nyo, church, hindi usapin yung laki o liit. Ang usapin dito ay yung pagiging tapat. Amen? Let this be a reminder that God always honors faithfulness rather than fame. Mas ino-honor ng Panginoon yung mga taong tapat kaysa dun sa mga taong sikat. Amen? Bago ang promotion, bago ang recognition, God honors faithfulness. Amen? Gusto muna po makita ng Panginoon na tapat ka sa mga bagay na meron ka ngayon. Ang tanong, ano ba yung mga bagay na meron ka ngayon? Amen? Pas, wala nga eh. Amen? Ano ba yung mga bagay na meron ka ngayon na mukha lang maliit bukod sa katabi mo? Biro lang po. Ano yung mga bagay na mukha lang maliit sa paningin mo? Ministry ba yan? Talent ba yan? Mga tao ba yan? Amen? Gusto ko pong malaman nyo na merong mga bagay na mukha lang insignificant. Mukha lang walang alam mo, walang, sorry for the word, walang kwenta or walang silbi. Pero gusto ko pong malaman nyo na kahit maliit yan sa mata mo at mata ng mga tao sa paligid mo, basta faithful ka, basta tapat ka, i-honor yan ng Panginoon. Amen? Always work with integrity and diligence. Huwag kang mapagod na mag-work, na mag-serve at manatiling tapat kahit hindi glamorous. Amen? Alam niyo po, ang evaluation po ng Panginoon na hindi kapag nasa stage ka na. Amen? Kasi ang evaluation po ng Panginoon palagi kapag nasa hidden places ka na. Ang tanong, tapat ka pa rin ba kahit nasa campus ka? Tapat ka pa rin ba sa Panginoon kahit nasa nasa workplace ka, nasa office ka? Tapat ka pa rin ba sa Panginoon kapag nasa community ka na, umuwi ka na galing church? Tapat ka pa rin ba? Amen? Sabi po sa nabasa ko, faithfulness in small things is a big thing. Amen? Wag mo lang gawin basta-basta na tapat ka sa maliit na bagay. Kasi yung pagiging tapat mo sa maliit na bagay ay malaking bagay. Amen? Stop na po natin yung mindset na magiging faithful ka lang kapag malaki na. Magiging tapat lang ako, Lord, kapag pinagkatiwalaan mo na ako ng malaki. You start being faithful kung anong meron ka at kahit maliit pa yan. Kung ano yung meron ka na maliit, then be faithful. Maging tapat ka doon. Amen? Maglingkod kahit walang nakakakita. Maglingkod kahit pa inconvenient. Kahit hindi ka komportable maglingkod. Let us honor our
responsibility. Kahit mukhang hindi naman kailangan. Pas, hindi ko naman na kailangan gawin to. Out of ano ko naman na to eh. Job description ko. Pero kung tapat ka, alam mo dapat mong gawin yun kasi gusto mong tumulong. Amen po ba? Gusto mong maglingkod. Amen? Marami po kasi mga tao na gusto po nila ng platform, pero ayaw nila ng process. Gusto ko din umawak din ako ng mic. Gusto ko mag-speak din ako, gusto ko kumanta din ako, gusto ko tumugtog din ako. Marami mga tao gusto nila ng platform, pero ayaw ng proseso. Amen? Gusto ng mic, pero ayaw ng map. Gusto ng title, pero walang show up. Gustong magturo, pero ayaw magpaturo. May kausap pa po ba ako dito? Amen. Ang Panginoon po, mga kapatid, lagi susubukin niya po muna yung katapatan mo sa maliit bago kanya bigyan ng responsibility. Amen? Marami kasing gusto ng malaking responsibility, pero hindi mo naman makitaan ng katapatan. May kausap pa po ba ako dito? Amen. Very familiar verse, Luke 16:10. Sabi po dito, he who is very faithful in very little is faithful also in much. So yung mga tao po na mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan din daw po sa malalaking bagay na ibibigay ng Panginoon. Amen? Alam nyo po, dahil tapat po itong dalawang mag-asawang ito, no, sa kanilang ginagawa, ano pong nangyari? Pinagkatiwalaan po sila ni Paul na maging partner. Hindi lang bilang mga tent makers, kundi partner po sa ministry. Amen? Yung ordinaryo at pagiging tapat po nila sa trabaho ay nagkaroon ng extraordinary influence sa buhay po ng ibang tao. Tandaan mo kapatid, pwedeng hindi agad dumating yung recognition. Kapag naging tapat ka, pwedeng hindi agad dumating yung appreciation. Amen? Pero one thing is for sure, siguradong darating kapag tapat ka. Amen? Titles are not the measure of servanthood. Amen? Itapon na natin yung mindset, no, yung pag-iisip na maglilingkod lang po ako kapag mentor na ako. Maglilingkod lang po ako kapag life group leader na ako. Or maglilingkod lang po ako kapag coach na ako or even pastor. Amen? Ang tanong po sa ating lahat ngayon, tapat ba tayo kahit walang nakatingin? Amen? Same service pa din ba yung gagawin mo kahit walang post sa Facebook? Parang wala po akong kausap. Amen? Alam niyo po mga kapatid, servanthood doesn't start with recognition. It starts with responsibility. Amen? Kapag naiintindihan mo talaga na kailangan mo maging tapat, that is the time na lalaki at maiintindihan mo yung responsibility na dapat mong ginagawa, and that is to serve. Amen? Gawin natin ang buong katapatan kung ano yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Di ba? Yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa ating mga kamay, kahit pa mukhang maliit, kahit pa ikaw na lang ang nakakakita. Amen? For example, can you imagine na merong isang tao na naglilinis ng simbahan, kahit mag-isa lang po siya at walang nakakakita, walang palakpak, walang appreciation, nililinis niya yung simbahan ng tuloy-tuloy. Pero alam niyo po, dahil malinis yung simbahan, everyone can worship smoothly. Amen? Small things, pero naging tapat. Pero ang beneficiary, ang naapektuhan, yung mga taong pumapasok sa simbahan. Gusto ko pong malaman nyo that hidden faithfulness honors God. Amen? Amen po ba? Tandaan mo na pwedeng yung simpleng pagiging tapat mo sa pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo ay maging pundasyon ng paglago ng iba. Amen? Kaya huwag kang tumigil. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod maging tapat. Amen. Alam niyo po, church, faithfulness is the first step in true servanthood. Kung gusto mo maging, alam mo yun, kung gusto mo talaga maging servant, pag-aralan mo muna maging tapat. Amen? It is being trustworthy. Sabi po dito, serve well in small things, and God will use you in the big things. Amen? Gusto natin na malalaking bagay, then, mag-serve ka muna sa mga meron ka ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2, servanthood builds people. Acts 18:24-26. Meanwhile,
a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. Next po, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. So ilagay po muna natin saglit yung spotlight kay Apollos. Sabi mo nga, Apollos. Alright. So the scripture described, doon sa binasa po natin, pinakita po dito, or dinescribe po dito that Apollos was a man with a powerful speech. Tama po? Maraming alam sa scripture at sobrang passionate po siya sa ating Panginoon. So sa madaling salita, kung titignan mo yung credential ni Apollos, sobrang pasado. Ang ganda, sobrang impressive. Okay? Sobrang impressive ng taong to sa ministry na meron siya. Pero meron siyang na-miss. Tanong nyo po sa akin kung ano. Yung understanding full truth about God's way. Bakit po? Kasi si Apollos po, ang alam niya lang po, kasi since ang tinuturo niya po is yung way ni John the Baptist. It is likely that preached that the Messiah had come and we must repent and respond to Jesus. So yun lang po yung madalas na tinuturo niya. But he probably had little knowledge, konti lang po yung kaalaman niya sa full person and work of Jesus Christ. Amen. Nagkakaintindihan po tayo? Now, let us put the spotlight again kay Priscilla and Aquila. So, aware silang mag-asawa sa way ng pagpipreach ni Apollos. Pero alam niyo po anong pinakamaganda dito? Nung narinig po nila na nagpipreach si Apollos, hindi po nila ito kinriticize. Hindi po nila ito kinausap in public. Instead, they built him up in a private. Amen? You know what? And this is the power of servanthood. True servanthood. We build people and not tear them down. Every time po na meron tayong nakikitang mali sa tao, hindi natin sila winawasak. Dapat binubuo po natin sila. Amen? Amen po? In verse 26, sabi po dito, when Priscilla and Aquila heard him, narinig nila, nagpipreach, nagtuturo sa synagogue, narinig ng mag-asawa, they invited him to their home. Halika, sama ka sa amin. Alright, and explain to him the way of God more adequately. For sure, di ba? Kung sa panahon po natin ngayon yan, meron ka maririnig na mali, ano gagawin ng mga tao? Di ba? Hoy, mali ang ginagawa mo. Mali ang sinasabi mo, hindi totoo yan. Tama po ba? Tama po ba? Or kakausapin yung katabi na, huwag ka maniniwala sa sinasabi nun, hindi totoo sinasabi niya. Tama po ba? Sino po naniniwala sa sinasabi ko? Yung hindi po naniniwala. Amen. Di ba? Amen po. Pero ano pong ginawa ng mag-asawa? Nang narinig nila na merong kulang. Nang narinig nila na merong pagkakamali. Well, merong kapos dun sa tinuturo ni Apollos. Ang ginawa po nila, nilapitan po nila si Apollos. Tapos kinurot ng madiin. Kanina din po medyo nahirapan sila. Sabi, joke pa yun? Okay lang po. Anong pong ginawa nila? Nilapitan nila si Apollos, then they choose private and constructive approach para kay Apollos. Sinama sa bahay, doon tinuruan. Amen po? PowerPoint po, true servants don't flaunt other weaknesses. They help equip people to succeed. Ganyan po ang mga totoong lingkod na Diyos. Hindi niya po pinagsisigawan, ay, nagkamali ito si ano eh. Mali yung sinasabi nito, mali yung ginagawa nito. Hindi po. Instead, tinutulungan po nila yung mga tao. Ini-equip po nila yung tao para maging matagumpay po sila. Amen? Alam niyo po, palaging ang totoong lingkod ng Panginoon ay nakakakita po siya ng potential sa tao. Nakakakita po yan lagi. Sabi nga po ni Bishop Manny, no, ang mga disciple, ang mga mentor, tayo po dapat we are visionary. Every time na makakakita po tayo ng tao, nakikita po natin yung potential ng tao, hindi yung kahinaan niya. Amen? Palagi nakakakita po, yung mga servant, palagi nakakakita yan ng opportunity para makapag-mentor at makapagturo ng iba. Amen? Kasi bakit po, mas binavalue nila yung growth kesa sa ego. Amen? Dapat ganun po tayo every time na meron pinagkakatiwala ang Lord sa atin. We value growth.
makita natin yung opportunity kung paano natin matutulungan lumago yung tao. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, hindi po ito tungkol sa pag-showcase na madami kang nalalaman. Okay naman yon na marami kang alam sa Bible, marami kang natututunan. Hindi po yan masama. Pero dapat maintindihan po natin that it is also a platform para matulungan din po natin lumago yung iba. Amen? Sabi po ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Amen? Hindi po laging parang, alam mo yun, pinapakailan ng mga tao na marami kang nalalaman. Pero minsan naman, i-showcase naman natin na meron ka din pakialam sa kanila. Amen? Marami po kasing mga Christian na nagsasabi na gift nila ang pagtatama. Diba? Kapag sinabi na, hindi, sabi ng Lord, tama daw kita, may magagawa ka pa ba? Sabi ni Lord yun Wala ka na magagawa. Tama po ba? Amen po? Pero alam niyo po kung ano yung nakakalungkot. Madalas ang mas nakikita nung nagsasabing gift niya ang pagtatama, ang mas nakikita niya po yung mali kesa magturo ng tama. Amen? Mabilis mag-critic, pero matagal naman mag-guide. Minsan nga wala pa. Yung iba gustong manalo sa argument kesa i-restore ng tao. Amen po? Nabasa po natin kanina sa verse na to na yung mag-asawa, mas priority po nila kay Apollos na kung paano kita matutulungan lumago kesa paano ko mapapatunayan na tama ako at mali ka. Sana hindi po tayo ganon. No, na laging parang pinapatunayan natin na nagkamali sila. Kailangan mapakita po natin or ma-showcase natin kung paano kita matutulungan lumago sa Panginoon. Amen po ba mga servants? Amen. Alam niyo po, church, servanthood is not competition. It is completion. Completion po ang servanthood. Question po, kahit yung mga may hawak na pong tao or kahit wala pa mga hawak na tao, question po, madali po bang mag-build ng tao? Madali po ba? Hindi po, di ba? Bakit po? Kasi ang pagbibuild po ng tao, it requires patience. Tama? Yung tipong sa sobrang pagbibuild mo sa kanila, magiging pasyente ka na lang talagang literal. Amen po? Ano pa? It requires humility. Bakit po? Kasi kapag natulungan mo na ma-build, yung tao na yon, in-apply mo na yung patience, in-apply mo na yung humility. Kapag natulungan mo na siya, I want you to know that is the time that you will multiply your impact as well. Namumultiply mo yung impact mo sa ibang tao. Lagi nyo pong tatandaan that one humble servant can shape the life of someone who will influence thousands. Amen? Alam niyo po yung isang tinutulungan nyo, isa pong tinutulungan nyo mag-grow, isa pong tinutulungan nyo na mag-build, baka mamaya, yan yung magdala ng thousands sa satellite nyo. Yan yung magdala ng thousands sa church nyo. Amen po ba? Kaya sana wag po tayong mapagod, wag tayong sumuko na mag-build ng mga tao na pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Amen? And from time to time, wag po natin sanang alisin. Let us ask ourselves, tanungin po natin yung sarili natin. Let us look around. Tingnan po natin yung paligid natin. Baka mamaya, merong mga tao sa paligid natin na kailangan ng guidance. Amen? Baka kailangan ng mga tao na i-guide natin sila, tulungan natin sila. Then, ang kailangan mong gawin kapag nakakita ka na ng ganung mga tao, then guide them instead. Guide mo sila kaysa husgahan mo sila. Amen po? Are we correcting to restore? No, kung meron po kayong mga time na nagtatama po kayo ng tao, kinokorek nyo ba sila para ma-restore? Or, binibuild natin yung mga tao, kinokorek natin yung mga tao para manalo lang tayo sa mga argumento? May kausap pa po ba ako dito? Amen? Let us understand first their hearts before giving advice. Amen? Unawain mo muna yung puso ng tao bago ka magdadaldal. Amen? Pakinggan mo muna sila. Baka mamaya, ang problema ng tao, pinansyal, sabay ang tinutukoy mo, material. Hindi magbabangga. Amen? Importante, pakinggan mo muna sila bago ka magbigay ng advice. Amen po? Let us speak truth in a form of love. Diba, okay naman na magtama, okay naman na itama sila, pero sana unahin mo na ma-showcase na mahal mo sila. Amen? Maipakita mo na kaya ko to ginagawa kasi mahal kita. Amen?
we correct them privately. Ano pa? Let us encourage, strengthen, and guide kung saang area sila dapat lumago. Kaya sinabi ko po kanina, nung sinabi ni Bishop, dapat missionary ka, kailangan makikita mo kasi sa tao kung anong area siya dapat lumago. Amen po? Amen. So tandaan mo that the true power of servanthood is filling the gaps. Yun po ang mga servant. Sila po yung pumupuno ng mga space na meron sa mga tao. Yun po yung trabaho natin. So stop competing. Start completing. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You know what? The mark of a true servant is their ability to multiply others' potential. Yun po yung totoong marka na talagang, alam mo yun, merong character, like servanthood character. Amen? Namumultiply niya yung potential ng tao sa pamamagitan ng pasensya at pagpapakumbaba at pagmamahal. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos na po ako. Sa number 2, number 3 na po ako. Number 3, servanthood leaves legacy. Sabi mo nga, legacy. Talon po tayo sa Romans, chapter 16, verse 3 to 5. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Next verse po. Ayan. Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend, Epenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. Greet Mary, who worked very hard for you. So in this passage, makikita po natin na showcase po dito or napakita dito kung gaano kalaki yung impact nitong mag-asawang ito. Amen? Amen po ba? So, kasi mismong si Paul po, hinighlight niya po yung impact ng dalawa. Ano po yung unang sinabi? They risked their life for the gospel. Alright, next, they opened their home for ministry and strengthened the church. So, they leave impact sa pamamagitan po ng ano? Sacrifice. Sabi mo nga, sacrifice. Amen. Bakit po sacrifice? Dahil hindi po sila nagdalawang isip na i-risk yung personal comfort para po sa safety ng God's Word. Amen? Kasi mismong ang tahanan po ng mag-asawang ito ay ginamit or naging sentro ng gawain ng Panginoon. Amen? In other words, their life became instrument to strengthen other believers. Ganun po ang ginawa ng mag-asawang ito. Mga kapatid, ang totoong servants, alam nila na parte po ng lasting legacy ang sakripisyo. Parte po yan. Hindi pwedeng gusto mo magkaroon ng impact sa ibang tao, pero ayaw mo naman magsakripisyo. Amen po? Minsan hindi nakikita. Pag nagsakripisyo ka minsan, or madalas nga hindi nakikita. Amen? Kapag nagsakripisyo ka, maraming pagkakataon na hindi nare-recognize at madalas risky. Pero tandaan mo na kahit magsakripisyo ka, ang bunga nito ay eternal. Pangmatagalan. Legacy is also measured not in titles but lives. Gano'n na ba karaming tao ang nagkaroon ng impact? Or gano'n na ba karaming tao ang, ano mo yun, nagbago ang buhay dahil sa impact ng buhay mo? Amen po? Sabi po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on is not money or things, but a legacy of character and faith. Hindi po masama na mag-iwan po tayo ng pamana sa ating mga anak. Taas po ang kamay na may iwang pamana sa kanilang mga anak. Amen? Amen? Hindi po masama yan. Hindi rin po masama na mag-invest tayo ng mga bagay para iwanan natin sa pamilya natin. Magaganda po yan. Pero sana, listen po church, pero sana kung meron tayong iiwanan sa mga anak natin at sa pamilya natin, ito yung legacy ng pananampalataya at character. Amen? Sana yun yung maalala nila sa inyo. Amen po? Tandaan nyo po, kahit anong title meron ka, kahit anong ministry na meron ka, at kahit anong program na meron ka, lahat po yan ay matatapos. Amen? Pero, ang mga buhay na nabago ay tatagal magpakailanman. Can you imagine that? Ang madalas po maaalala ng mga tao ay hindi yung mga achievements na meron tayo. Pwede maalala, pero panandalian lang.
Pero ang mas maaalala po ng mga tao ay kung gaano kalaking impact ang nagawa mo sa buhay nila. Amen? Kapag nawala na po tayo, ano po kaya ang pag-uusapan ng mga tao sa atin? Amen? Yung mga bagay ba na ginagawa mo o yung pananampalataya mo? Amen po ba? Mas makikilala ka ba dahil sa mga gifts mo or dahil sa tindi ng pagmamahal mo sa kanila? Amen? Now, baka mamaya meron po kayong question. Meron bang ways para makapag-iwan kami ng maayos na legacy? Meron po ba nagtanong? Wala. Okay po. Letter A, invest in others. Gusto mo na maayos na legacy at magandang impact sa buhay ng ibang tao? Huwag kang matakot mag-invest. Mag-mentor, mag-encourage, at mag-guide ng mga taong nasa paligid mo. Ito yung unang-una na pinaka-inaayawan ng mga gustong maging servant. Yung mag-invest. Tama po ba? Pero sana, alam mo yun, alisin na natin sa isip natin na huwag tayong matakot na mag-invest sa iba. Hindi ko naman kaano-ano yung pas eh. Tama? Pinupuntahan ko sa ganito. Pag nag-chat, kailangan sumagot ka. Kapag hindi ka sumagot, parang utang na loob mo. Tama? Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mapagod na mag-invest sa kanila. Letter B, open your life and resources. Diba, buksan mo yung buhay mo, hindi po natapos doon, merong kasama, resources. Tama? Maging hospitable. Amen? Huwag mo silang dalhin sa ospital. Maging hospitable. Alam mo yun, very welcoming. Pag nakita mo sila, very welcoming ka. Alright? Huwag kang mapagod. Alam mo na, ibigay yung oras mo, yung suporta mo sa kanila, and mag-create ka ng ministry platform. Amen? Letter C, serve sacrificially. Aray ko, pas. Kagaya po ng sinabi ko kanina, if we serve sacrificially, madalas, maraming pagkakataon na hindi po ito nakikita. Pero tandaan nyo po, it is always impactful. Amen? Letter D, prioritize spiritual multiplication. Tulungan mo yung iba na lumago. Amen? Tama na yung katatanong kung ano yung magigain mo. Kapag nilive group ko ba to, ano makukuha ko sa kanila? Kapag disciple ko ba to, ano makukuha ko sa kanila? Amen? Tama na po yan. Instead, find the person na matutulungan mo para lumago. Sabi mo sa katabi mo, hanap-hanap din. Can I share a short story? Pwede po ba ako mag-share ng short story? Sobrang iksi lang po nito. Tapos na po. Biro lang po. Can you imagine, meron pong isang teacher na nagtuturo po, syempre teacher, okay? Nagturo po siya ng lampas sa teaching lessons. So ano po yung ibig kong sabihin? So meron pong isang teacher na nag-mentor, nag-guide sa isang estudyante kahit tapos na po yung klase nila. So lagi po siya naghahanap ng opportunity para makatulong po sa paglago ng estudyante. Then after so many years, itong estudyante po na ito, na kanyang pinagsakripisyuhan ay nagdala din ng impact sa buhay ng libu-libong mga tao. Alam niyo po, I want you to know that teacher's legacy is not the curriculum. Pwede ka naman magturo eh. Tama po ba? Pwede naman tayo magturo lahat. No? The teacher's legacy is not the curriculum na tinuro niya sa estudyante, kundi yung transform lives ng estudyante. Uulitin ko po, ang naging legacy po ng teacher ay hindi yung tinuro niya, kundi ang naging legacy ng teacher ay yung binagong buhay ng estudyante. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kagaya po ni Priscilla and Aquila, your legacy is change lives of the people, not the programs. Amen? Kung may iwan kang legacy, sana yung, ang daming binagong buhay nitong taong to. Amen po? Amen? Servanthood leaves a legacy when your life focuses on impacting people, not accumulating titles and recognition. Sana ang iniipon mo ngayon ay yung mga taong binago ang buhay, hindi lang basta mga title at recognition at applause ng mga tao. Amen po? Sacrifices, hospitality, guidance, and encouragement are the true mark of a life that will remember in eternity. Kaya sana po, bilang mga tatay, bilang mga nanay, estudyante, worker, sana we choose to leave a lasting impact to the life of other people through servanthood. Huwag po tayong mapagod, huwag matakot na maglingkod. Amen po? So ngayon nalaman na po natin yung power ng servanthood
Ano po yung mga dapat nating gawin? What to do? 3 bagay lang po. Una, choose faithfulness over fame. Piliin mo pa rin maging tapat kaysa maging sikat. Amen? Choose to serve faithfully kahit walang spotlight, kahit walang nakakakita, kahit behind the scene. Huwag kang matakot maglingkod. Kasi tandaan mo, kapatid, lahat kita ng Panginoon, lalo na ang mga hindi nakikita ng mata ng tao. Amen? Number 2, commit your life in building people. Sana hindi ka papagod. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ka papagod. Amen? I-commit mo din sana yung buhay mo sa pagbibuild ng buhay ng ibang tao. Sana ang buhay natin lagi ay safe place na mga taong gustong lumago. Kung merong unang magmamahal, kung merong unang aabot sa mga tao, sana tayo yon. Amen po? Kung meron sana mga unang tatanggap sa kanila, sana tayo yon. Mga kapatid, unahin muna natin ang puso nila. And last, number 3, live for eternal impact. Huwag tayong magdalawang isip na gamitin ang ating mga buhay, ang ating mga bahay, oras, galing, at kahit anong influence para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo matapos, church, gusto ko lang po mag-share ng short testimony. As a first-time missionary in Taiwan, nung una po, syempre hindi halata, nung nalaman ko nakasama ako sa mission sa Taiwan. Pero deep inside, natakot po ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung madadatnan ko doon pagdating ko sa Taiwan. Pero as the days goes by, unti-unti po, this mission, sa loob po ng 9 days, this mission taught me what servanthood really means. Yung head pastor po nila, si Pastor Alan, yung foreigner po, tapos yung katabi niya po na may scarf, yan po si Pastora Debbie. Just simply impact my life by modeling ko paano po mag-serve nang hindi nila namamalayan. Ginagawa lang naman nila kung ano yung dapat nilang gawin sa loob ng simbahan. Pero hindi nila namamalayan that yung impact, yung modeling na ginagawa nila, it impacts me a lot. Ako po personally, nagulat po ako na tong pastor po na to, si Pastora Debbie, pumunta po siya sa CR, nandun po kami, tinawag niya kami, kasama ko si James that time, tinawag niya kami, tapos yung kamay niya po, alam niyo po yung drainage nung mga pinagliliguan, marami pong naliligo doon sa lalaki sa babae, alam niyo po kung ano ginawa niya, dinampot niya po yung mga buhok doon, ng kamay niya, tapos itinapon niya sa basurahan. Tapos tinuruan niya rin po kami ng tamang pagwawalis, tamang pagmamap. Naalala ko po, after namin magmap, na-map na po namin yung buong simbahan. After namin magmap, nung bitbit ko po yung pinag-awawan ng map, ginawa po ni Pastora Debbie, lumapit po siya, tapos nilublob niya yung kamay niya doon sa tubig. Nung nakita niya po na marumi, sabi niya po sa amin, do it again. Nung ginawa po namin yon, ginawa niya po ulit yun, nung malabo pa, sabi niya, do it again one more time. Until po maging malinis yung tubig. Even po yung mga member po ng church ng Tree of Life, mga ministers, sila po ay mga OFW, mga Pinoy po sila. Kitang-kita nyo po sa buhay nila yung joy of serving. Dala po nila, kahit saan po sila pumunta. Masaya po silang naglilingkod sa Panginoon, doing their task. Naglilinis ng simbahan, naghuhugas ng pinggan, nag-share ng gospel. Meron nga pong time na after ng Sunday service, meron dapat kaming fellowship. Kasi gusto po nila kaming i-treat, pero ang ginawa po nila, kinancel po nila yung fellowship namin para hindi po ma-compromise yung paglilingkod nila sa simbahan. Sabi nila, Pas, hindi na pala muna pwede kasi nakatoka po kami para maglinis sa simbahan. Masaya silang ginagawa yung mga task nila nang walang pag-aalinlangan. Ginawa nilang tahanan, yung simbahan nila. Gusto ko lang din po i-take yung opportunity to appreciate yung Aranja sibling. Mga kapatid po ito ni Pastora Eva. Sa Taiwan po, they are working students. But they are also missionaries.
yung way po ng servanthood nila, naglilingkod po sila, umaabot sila ng hindi lang kapwa nila Pinoy, umaabot po sila ng iba't ibang lahi, just to serve God and to serve people. Even po sa mga kasama ko po na missionaries, sobrang grabe po ang puso sa paglilingkod. And it really empowers me. Kaya habang nasa eroplano po ako, hindi pa lumalapag yung eroplano, hindi pa sumasayad yung gulong sa Manila, sabi ko sa Panginoon, Lord, dala ko po lahat ng natutunan ko sa Taiwan. Hindi lang yung memories, hindi lang yung magandang lugar, hindi lang yung kultura ng Taiwan, kundi pati yung vision, yung purpose, at yung totoong power ng servanthood. Then I understand, naintindihan ko, na ang paglilingkod pala ay hindi tungkol sa posisyon. Hindi ito tungkol sa titulo or sa title. Ito ay tungkol sa pagiging tapat, malaking puso pagdating sa paglilingkod. Mga kapatid, kung titignan po natin ang buhay ni Priscilla and Aquila, makikita natin na mga ordinaryong tao lang sila, kagaya mo. Pero nagkaroon sila ng extraordinary impact dahil pinili nilang maglingkod ng tapat. Kung sila nakapaglingkod sila ng tapat, ikaw kaya mo din. May invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Let us close our eyes. This morning, kinakausap ng Panginoon ang mga taong pagod na sa paglilingkod pero patuloy pa rin. May mga tao dito na patuloy na nagsisilbi kahit pagod na sila. Ginagawa mo naman ang tama pero parang walang nakakapansin. Nagbubukas ka ng buhay, nagbubukas ka ng bahay at nag-aalaga ng mga tao. Nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng lakas. Pero parang sa puso mo, sinasabi mo na, Lord, napapagod na po ako. And if you are that person, pwede ba itaas mo ang kamay mo sa Panginoon? Walang masama na umamin sa Lord na, Lord, napapagod po ako. Nakakapagod po maglingkod. Nakakapagod magmahal ng tao. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, ipaalala sa'yo na nakikita ka ng Diyos. Hindi nasasayang lahat yung tapat na paglilingkod na binibigay mo. Yung sakripisyo, lahat yan ay kita ng Panginoon. Kahit na-discourage, tapat ka pa rin sa Panginoon. Kahit na-drain, kahit na ubos ka na, naglilingkod ka pa rin. Hindi dahil mahina ka. Pero kasi alam mo kung ano yung tapat na paglilingkod. And this time, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Gusto ka niyang i-renew. Gusto niyang gamutin yung puso mo para makapaglingkod ka ulit ng maayos sa Panginoon. And if you are that person, pwede ba maging honest ka sa Lord ngayon? Come on, kausapin mo si Lord. Lord, masakit po, mahirap, nakakapagod. Pero ready po ako, Lord, na maglingkod ulit sa'yo. Come on. Kausapin mo si Lord. Kinakausap din ng Panginoon ang mga tao na mahal ang Diyos pero nasaktan ng mga tao. Meron po dito, mahal na mahal nyo ang Panginoon pero umatras na kayo
sa paglilingkod sa tao. You're the love of Maybe nasaktan ka, na-betray ka. Pero sinasabi mo na, Lord, kung ikaw okay lang eh. Pero yung tao, ayoko na. no longer I. Pero gusto ko malaman mo, kapatid, na ang tunay na servanthood ay hindi lang pagmamahal sa Diyos, kundi pagmamahal sa tao kahit mahirap. At kung ikaw to, pwede ba ilapit mo ang puso mo sa Panginoon ngayong oras na ito? In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Buksan ulit ang puso, buksan ulit ang buhay para magturo ng tao, para magmahal ng tao. Clinging to the Come on! cross, Come on! follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Huwag matakot maglingkod again. Huwag matakot maglingkod ulit. Wanna be by Huwag matakot your side. magmahal ng tao ulit. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. And lastly, kinakausap ng Panginoon yung mga tao na hindi pa binibigay ng buo ang buhay nila sa Panginoon. Pero mga tao dito na kinakausap ng Panginoon na hindi pa lubos na sumusuko sa Kanya. Maaaring nagugustuhan mo yung mga preaching, yung mga message na naririnig mo, na-appreciate mo yung servanthood. Pero ang totoo, hindi mo kayang mabuhay na may tunay na paglilingkod. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, gusto ko malaman mo, He is the King. He is a servant King. Ibinigay niya ang buhay niya para sa'yo bago kanya tawagin maglingkod. At ngayong araw na to, tinatawag kanya ulit para lumapit sa Kanya. At kung sinasabi mo ngayon na, Lord, gusto ko pong magsimula ulit. Gusto ko pong ibigay ang buhay ko sa'yo. Gusto ko pong magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pwede ba itaas mo yung kamay mo sa Panginoon right now? Come on! Wherever you go, Come on! wanna be by your side. Surrender your life again to Jesus. Magsuko ng buhay sa Panginoon. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart Come on, church. Surrender your life once again to Jesus. Surrender your life. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Church, remember this. Titles Faith. Lahat ng mga bagay na na-achieve mo ay mawawala. Pero yung mga buhay na nahipo mo ay mananatili. Hindi buildings ang legacy, kundi mga tao. This morning, hayaan mong i-renew ng Diyos ang puso mo. Ibalik niya yung joy at itama ulit ang direksyon ng buhay mo. Tandaan mo, merong kapangyarihan sa tunay na paglilingkod. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you sa buhay po ni Priscilla and Dakila. Thank you for the story that will remind us, Lord, that there is power in true servanthood. Tulungan mo kami
Panginoon, na maging servant, kung saan mo kami nilalagay, sa school, sa work, oh God, even sa community, maging tapat kami, Panginoon, ng mga lingkod mo until the day you come. Madatan mo kaming tapat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.